Kabayan, kaibigan, nandito na naman si Lolo Juan upang magbigay ng konting kaalaman tungkol sa swimming pool. Halos 2 taon na ang nakalilipas na walang tubig at hindi nagagamit ang swimming pool na ito dahil sa pandemya. Ngayon po ay samahan niyo po ako upang muling bigyan ng buhay ang swimming pool na ito. Pero bago po ang lahat ay gusto kong bigyan ng pansin at kasagutan ang tanong ng aking boss na gaano daw katagal bago mapuno ang swimming pool na ito at magkanong tubig ang mailalagay dito. Simulan na po nating kwentahin. Dapat po ay alamin muna natin kung gaano ang sukat ng swimming pool na ito at ang discharge ng tubig na ilalagay dito. Paano po natin malalaman ang discharge ng tubig? Kumuha po tayo ng panukat. At kunin po natin ang sukat ng ating panukat. Ang ating pong panukat ay isang cylindrical shape, kaya't gagamitin po natin ang formula para sa cylindrical shape para makuha po natin ang volume ng ating panukat. Kwentahin na po natin. Ngayon po ay lalagyan na po natin ng tubig ang ating panukat at oorasan po natin hanggang sa mapuno. Napuno na po ang ating lalagyan. Ang oras po ay 4 minutes and 44 seconds. Ibig sabihin po niyan ang discharge volume niya ay 47,285.26 cubic inch per 4.75 minute. Ngayon po, ang kunin naman po natin ay ang volume ng ating swimming pool. Ang ating swimming pool ay isang rectangular prism na may formula na volume equals to length times weight times height. Ngayon po, na nakuha na natin ang volume ng swimming pool, ay i-convert naman po natin ito mula sa cubic feet to cubic meter. Ngayon po, ay convert naman po natin sa cubic meter ang ating panukat. Dahil po sa apat na yon na outlet na nilalabasan ng tubig ay itatimes po natin sa 4. Ngayon ay makukwenta na natin kung ilang oras bago mapuno ang swimming pool. Ang kwenta pong ito ay sa constant pressure lamang. Ibig sabihin ng constant pressure, hindi pabago-bago. Dahil tanging Diyos lamang ang nakakakontrol sa realidad. Kung ang ating pong swimming pool ay may total volume na 91.2 cubic meter at ang presyo ng tubig ay nagkakahalaga ng 25 pesos per cubic meter, tayo po ay magbabayad ng 2,280 pesos. Ipagpatuloy na po natin ang paglilinis ng swimming pool. Kabayan, kakailanganin po natin ng mga gamit tulad ng pressure washer, bucket, floor brush na may mahabang hawakan, papel de liha, at 2 spatula. Simulan na po nating basain sa pamamagitan ng pressure washer ang mga tiles upang mababad, upang lumambot ang makakapit na dumi bago natin i-brush. Ang swimming pool na ito ay maliit lamang, pero maganda rito ay tanaw mo mula sa itaas ang SM Clark at pwede mong puntahan na kahit lakarin mo lamang. Na-sprayhan na po natin. Ngayon po ay ibabrush naman po natin.
Tinatanggal po namin ni Ramon ang makapit na dumi sa pamamagitan ng spatula at papel de liha. Kailangan ng tiyaga upang malis ang makapit na dumi gamit ang spatula at kailangan mo ring tiisin ang matinding sikat ng araw. Ngayon po ay natapos na po naming linisin. Inaalis na lamang ni Ramon ang mga duming natanggal sa mga tiles. Lahat ng ihirap ay tiisin mo. Huwag mo lamang tiising makisama sa mga taong ayaw sa'yo. Pero bago po natin tuluyan lagyan ng tubig ang swimming pool, ay subukan po muna nating paandarin ang swimming pool pump. Nandito po tayo at i-on po natin ang breaker na nagsusupply sa pump motor ng swimming pool. Ito po, ang timer, magnetic contactor. Ito po ang breaker niya. I-on po natin para paandarin na ang pump motor ng swimming pool. Nakauna po. Yun po. Nai-on na po natin pero wala po tayong naririnig na umandar na full pump motor. Tara po, puntahan po natin. Ayaw pong mandar. Ugong lamang po. Check po natin. Patayin po muna natin sa breaker bago natin buksan. Simulan na po natin buksan ang pump motor para malaman po natin kung anong naging problema. Dapat po ay mag-reading po tayo dito ng 30 microfarad. Set po natin sa microfarad. Ayun po, microfarad. Check po natin. Yun po ang reading niya. 27.6. Okay pa po ang capacitor. Dahil meron po siyang plus-6 tolerance. Ngayon, babalikan po natin ang motor. At check natin. Baka po ang motor ay stock up dahil sa matagal na hindi nagagamit. I-check po natin. Ang ginamit ko po upang malaman kung maayos pa ang capacitor ay capacitor tester na mas madaling gamitin kaysa sa multi-tester. Pull out po natin ang pump motor at dalhin po natin sa shop na gumagawa ng mga electric motor dahil mas eksperto sila sa ganitong trabaho. Yan po ay check natin kung bakit siya ayaw mandar. Stuck up po ang motor. Dahil nga po sa tagal na hindi ginamit. Ngayon po ay dadalhin po natin ang electric motor sa electric motor repair shop. Pagpatuloy pa rin po natin ang pagre-refill ng tubig sa swimming pool habang iniintay po natin na magawa ang full pump motor. Simulan na po nating lagyan ng tubig ang swimming pool. Ang oras po ay 2:30 ng hapon. Titingnan po natin kung magtutugma ang ating oras na na-compute sa aktual na oras na paglalagay ng tubig. Mga kabayan, napuno po ang swimming pool sa ganap na 5:00 ng hapon. Maaaring napapansin nyo na malabo ang tubig ng swimming pool at iyan ang abangan nyo sa part 2 ng bidyong ito. Kapag nagawa na ang full pump, ay ituturo ko sa inyo kung paano palilinawin ang tubig ng swimming pool. Ito na naman po si Lolo Juan at muling nagpapaalam sa inyo.
Bye-bye!